Ano nga ba yung magagawa ng mga babae pagdating sa ministry, sa paglilingkod sa ating Panginoon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Nasa devotion po natin ito, pag-usapan po natin yung term na egalitarianism. So ano ba yung ibig sabihin ng egalitarianism? So isipin niyo na lang po, pantay. Babae at lalaki, pantay. Pagdating sa kanilang mga roles. So egalitarianism holds that all roles and functions in the church are equally available to men and women. So kung ikaw ay egalitarian, naniniwala ka na yung mga head pastor, senior pastor, pwede yang babae. May mga churches naman po na hindi naniniwala na yung pastor pwedeng maging babae or pwedeng, hindi sila naniniwala na yung babae pwedeng maging senior pastor. Kaya makikita niyo po sa mga churches natin yan, may mga churches na puro lalaki lang pagdating sa mga pastor. May mga churches na pwede yung babae. So this view emphasizes that in Christ, there is neither male nor female, and that all believers are empowered by the Holy Spirit to serve God without gender distinctions. Egalitarianism stands in contrast to complementarianism, which teaches distinct roles for men and women within the church and family. So para po mas mabilis maintindihan, pakita ko po sa inyo itong simpleng chart natin. So yung mga Kristiyano po, marami po dyan complementarian, marami sa kanila ay egalitarian. Depende sa mga churches po. Now, pareho naman silang naniniwala na men and women are of equal dignity and worth. Ibig sabihin, pagdating sa value ng buhay, ng dignidad, ng halaga, pareho. So, wala namang issue doon. Nagkakaroon lang ng issue pagdating sa church and home. Pagdating sa iglesia at sa pamilya. Yung mga complementarians po, naniniwala sila na, sabi dito, believes men and women have distinct roles in church. Ibig sabihin, para sa mga complementarian, pag mga pastor, pag mga leaders sa church, like senior pastor, head pastor, dapat mga lalaki lang yun. Hindi pwede mga babae. Pag egalitarian, pwede yung senior pastor doon, pwede yung babae maging head pastor. Now, pagdating sa tahanan naman, yung mga complementarians naniniwala na yung lalaki, siya yung head of the family. Tapos yung babae, magpapasakop doon sa asawang lalaki. So, yung mga lalaki, sila yung servant leaders. Yung mga babae, sila yung mga supporters. Nakasuporta doon sa mga asawang lalaki. Now, yung mga egalitarians naman, hindi naman sila naniniwala doon. Naniniwala sila na ang term nila madalas na ginagamit ay mutual submission, or yung iba naman naniniwala na yung babae pwede talagang maging head of the family. Tapos yung mga lalaki, sila yung nagsasubmit doon sa mga babae. Sila yung nagpapasakop sa mga babae. Now, pagdating sa creation, naniniwala yung mga complementarians na yung lalaki at babae talagang ginawa ng Diyos na magkaiba yung role from the very beginning. Disenyo na ng Diyos yun sa Genesis pa lang. Now, sabi ng mga egalitarians, yung distinct roles, yung pagiging leader ng isa, pagpapasakop ng isa ng babae, resulta na yan ng fall. So, yung iba naman, ganun yung paliwanag. Kumbaga, hindi yan original design ng Diyos. So, ito po yung basic differences ng mga complementarian tsaka egalitarian. Hindi ko na po masyadong i-discuss yan at depende rin po talaga sa mga theologians yan at sa mga pastors and culture ng mga churches. Now, ang gusto ko pong i-emphasize dito, ano yung mga magagawa ng mga babae? Ano yung strength nila pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? Kung interesado po kayo, pwede niyo pong tingnan ito yung view ko. Sinulat ko po rito, summary lang. So, tayo po ay dumako sa isang talata sa Bible. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 11 through 13. So, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature,
attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Now, ang role nitong mga nitong mga functions na ito, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Now, naniniwala po tayo na marami po rito sa mga leaders na ito ay mga babae. Maraming mga babaeng mga guro, maraming mga babaeng mga ebanghelista, maraming mga babaeng mga propeta. Now, ang pinagdidebatihan lang dito ay yung mga apostol ba, mayroon bang babae dyan? Sa mga pastor, mga babae, pwede ba dyan? So, depende po. Bigyan ko ng example sa Romans chapter 16 verse 7. Si Junias dito, pinagtatalunan kung ano ba to. Si Junias ba ay apostol din? Ang sabi ng iba, bawa si John Chrysostom, mga ancient leaders or mga early church leaders, naniniwala talaga, categorically, sinasabi nila na si Junias isang babae na apostol. So, may mga naniniwala na yung mga babae pwede maging apostol. Ganun kataas yung position nila. Gusto ko pong i-emphasize, number 1, teachings po natin ngayong araw, the Holy Spirit empowers all believers. Ibig sabihin, ang banal na spirito, ini-empower niya babae o lalaki para makapaglingkod sa Diyos. Hindi puro lalaki lang ang gifted pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pati mga babae rin. So lahat tayo, meron tayong karapatan at kakayahan na maglingkod sa ating Diyos sa iba't iba nating kaparaanan. Sa iba't ibang kaparaanan kung ikaw ay complementarian. Pangalawa po, women are better at providing emotional support. Yung mga babae po, mas magaling sila pagdating sa emotional support, pagdating sa caring. Alam naman natin yan, no? Aminado naman, pati mga lalaki dyan. At yung church, sobrang dry niyan, sobrang napakahirap ng isang church na hindi active yung mga babae. Ang hirap, parang dry na dry. Kasi ang babae ang nagbibigay ng care talaga, ng emotional support, ng counseling. Alam niyo po yung mga babae, pag nagtipon-tipon yan, yung mga lalaki, mga husbands, mga wives, no? Pag nagtipon-tipon yan, iba yung usapan yan. Ang mga babae, pag nagtipon-tipon, kahit first time lang niya magkita, magsosoportahan talaga yan. Now, ganun po sa family, no? Strength ng mga babae yun, caring, emotional support. Ganun rin po sa church. At kailangan po natin talaga yan. So, isang strength po na binibigay ng mga babae, sobrang dry ang isang pamilya at isang church. Kapag puro na lang intellectual at pangkaturuan ng mga lalaki, pag nagtuturo yung mga lalaki na walang care and emotional support. Now, pangatlo po, makikita natin sa Bible that women supported Jesus and the apostles. Yung mga babae, hindi sila initsapwera ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, yung mga babae, sila pa yung financial supporters ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa Luke chapter 8, verse 1 to 3, ang ating Panginoong Jesucristo habang nagta-travel siya, no? Naglalakbay siya, preach siya dito, punta siya sa ibang lugar, mangaral siya ng ebanghelyo. Sabi rito, basahin ko po sa Tagalog, pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinapangaral at ipinapahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya yung 12, mga apostol na mga lalaki. At ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang espiritu at mga sakit. Sino-sino yun? Sino yun? Si Maria. Si Mary Magdalene. And then verse 3, si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes, at Susana, at marami pang iba, na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. These women were helping to support them out of their own means. Financial supporter ni Jesus Christ sa kanyang ministry, mga babae. So isipin niyo po yan. At special mention po sila dito. So, sa Bible, particularly sa verse na to, makita natin na they supported Jesus and the apostles. Kahit si Paul, sabi niya, si PB talagang very supportive sa akin yan. Nire-recognize talaga nila sa New Testament yung importansya ng mga babae pagdating sa ministry, pagdating sa support, pagdating sa emotional care. Ako sa church lang namin, yung mga babae talaga yung nangunguna sa Bible study, sa paglilid ng kanilang mga pamilya palapit sa Panginoon.
Kung ililista ko rito sa teachings natin, yung ginagawa ng mga babae sa Bible, napakarami. At maging sa mga churches natin. Ano po yung mga pwede nating isabuhay patungkol po rito? Number 1, recognize the value and gifts of women. Sa egalitarian and complementarian po, marami kasing mga churches, hindi pinapayagang magturo yung mga babae. Parang ano sa kanila yan, silent talaga sa church. Hindi talaga pwede magturo. Now ako po, bilang isang complementarian na naniniwala na dapat yung mga babae pinagtuturo talaga. Pero naniniwala ako na sila ay under the authority of a man na nagli-lead sa church. So, tayo po, we have to recognize the value and gifts of women. Marami silang kayang gawin. Kailangan silang ma-unleash. Kaya point number 2 natin, unleash the power of women in the ministry. Kailangan talaga pakawalan yung kanilang power eh. May power talaga yung mga babae. Marami silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga lalaki. And by the way, no, sabi nga ni Apostol Pablo kay Titus, sabi niya, Titus, yung mga older women, sabi niya, turuan mo sila. Sabi rito, sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapaninang puri, ni paalipin man sa alak, dapat silang magturo ng kabutihan. So sinasabi ni Paul kay Titus, yung mga matatandang babae, empower mo sila kasi kaya nilang magturo at mas effective silang magturo ng kapwa nila babae. Kasi tayong mga lalaki, pag magtuturo ka sa mga babae, mahirap eh. Pero pag babae magtuturo sa kapwa babae, lalo na mga older women to the younger women, mas effective. Kaya sabi rito, upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. So isipin niyo po, pag lalaki magtuturo sa babae, oy, ibigin mo yung asawa mo ha. Iba yung dating eh. Pero pag babae ang magsasabing, oy, mahalin natin yung mga asawa nating lalaki. Mas effective sila sa discipleship kasi meron silang language na sila lang nagkakaintindihan eh. Meron silang kumbaga sa emotion nag-jive talaga yung kanilang lengguwahe. So, dito pa lang sa Titus chapter 2 verse 3 and 5, ina-unleash na yung power ng mga kababaihan pagdating sa discipleship, pagdating sa teaching. So, sabi rito, matatandang babae na pwedeng magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ng mga kabataang babae. Pagdating dito sa life on life po ito, ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, nagpapasakop sa kanilang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Hirap na hirap yung mga lalaking gawin po yan. No? Sasabihin mo dun sa babae, oy, yung asawa mo, ibigin mo, pagluto mo, maglinis ka ng bahay. Ang makakagawa talaga niya ng epektibo, mga kapwa babae. So, unleash the power of women in the ministry. Meron silang room talaga na sila yung pinaka-effective doon. Discipleship, pagtuturo, kung ikaw ay egalitarian, pagpapastor. No? Number 3 po, start complementing, stop competing. I hope yung mga lalaki po hindi na makikipag-compete sa mga babae. Kasi minsan maraming mga lalaki insecure, no? Nakikipag-compete. Hindi po tayo nakikipag-compete sa mga babae. Tayo po ay nakikipag-complement. Ibig sabihin, merong role sila na effectively nagagawa nila. Meron tayong mga roles na effectively nagagawa natin. We can complement. Pwede tayong magtulungan. Ganyan po sa tahanan at ganyan rin po sa iglesia. May i-apply po natin yung principle na yan. Isa po sa pwede natin pag-usapan, in what ways do men and women compete? And how should they complement each other? Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for creating both men and women in your image and calling us to serve in your kingdom. Help me to recognize the value and gifts you have given to each person, affirming their role in building up the church. Teach us to complement rather than compete, working together in unity and love. May we encourage and equip one another to serve with joy, using our unique strength for your glory.
Strengthen your church, Lord, and guide us in faithfulness as we proclaim the gospel to the world. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. At binabati ko rin yung mga house church leaders natin, sila Sister Baby, Sister Irene, Ellen, Daisy, Ederlina, Rogeline, Rosalinda, and Sister Jane, na mga kababaihan na ginagamit ng Panginoon para lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.